Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Gutom na ba kayo? Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating the third episode, no? Wednesday episode po ng ating bagong programa sa Himpapawid, ang Kwentuhang Katoliko, no? Dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo, no? And alam po natin last Monday pa lang ng panimula nitong ating bagong programa, no? At nasabi po namin sa 2 araw, ito po'y talagang kwentuhan habang nananghalian kayo, kumakain, no? Nagpapakabusog, ay bubusogin namin po kayo ng mga istorya at kwento tungkol sa ating pananampalataya, no? Bilang mga Katoliko, no? At so you continue eating, no? At habang po kayo nagpapakabusog, no? Makinig kayo dito para busugin natin ang ating isip, ang ating puso at ating kaluluwa, no? Sa mga turo ng ating Panginoon. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang pananghalian po sa inyong lahat. Ayan, sabi nga, kumakain kayo ngayon, 12 o'clock, at dahan-dahan lang po ang pagsubo. Ayan, at yung kinakain po ninyo, tingnan rin natin para yung health natin di mapabayaan. Ito po, Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep dito sa Kwentuhang Katoliko. Ayan. Mukhang kumain ka na, Sister Son. Nagmerienda lang ako. Nagmerienda. Pinamerienda ako sa Macabebe, sa nagbigay ka daw San ng collection. Rafael Parish. Yan. So, how was it? Marami bang nag-attend? Okay, mga 100 yung graduating na grade 6 na mga bata at bukas babalik ako yung another 100 pa. Wow. So, mga yan elementary graduating elementary. students. San Rafael Parish. Nandun si Among, ang parish Paul. priest nila, Among Paul sa hapon. Yan. Napakasipag na kapatid na pare yan, no? Oo, yung mga bata, yun, medyo pagka after 1 hour na talk, restless na sila. Siyempre, kailangan hanggang 1 hour lang talaga. Kung hindi, kailangan mag-break. restless na sila. Oo. Yung span of attention ng mga bata, lang, no? Pero nakaka-enjoy Medyo silang kausapin. Yan. Pinapanood ko sa kanila yung video ni Bong Song Choi, yung Korea Got Talent. Nakakaiyak. Wow. Talagang kayo ngayon, multimedia teacher. Oo, nakakakuha kami Preacher. sa mga YouTube na magagandang Okay, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan session, baka malakalimutan na naman natin, ibigay mo na yung ating mga text line number sa ating mga tagapakinig para makapag-text sila, no? Okay, kung gusto po ninyong mag-text, kung smart ang hawak po ninyo, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At kung Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Yan, kahit po kumakain kayo, pwede kayong mag-text. Yes, at kahapon yung ating next ni Karen, no, yung ating email address, no, kwentuhan.katoliko at gmail.com. Yan, no. Kung may gusto po kayong ikwento tungkol sa inyong mga kasaysayang, no, personal o kaya yung inyong pag-i-involve sa ating pananampalataya, no. Kung isang church leader ka, no, pwede po nating ma-email. Okay, sa ating fan page, no, may FB na tayo. Opo, may kahit na 3 araw, 3 days old pa lang ang programa nito. Kwentuhang Katoliko. Meron na pong Facebook yan, Kwentuhang Katoliko. Pwede rin po ninyong i-post doon yung mga storya, no,
para at least po ibahagi natin dito sa ating radio program, no? At of course makapagbigay ng aral, leksyon o kaya inspirasyon po sa ating mga tagapakinig. Okay? So, Sister Son, 2 araw na tayo nagkukwentuhan, no? Sabi ko nga, kailangan talagang magbalik tayo sa pinanggalingan ng ating pananampalataya, di ba? And yesterday, yun nga, binigyan na natin ng parang formal opening, no? Yung ating pagtalakay sa mga sources ng ating pananampalatayang Katoliko, no? Oo, at nabanggit natin kahapon yung tradisyon, no? Yan, number 1 yan. Bakit? Kasi, malalaman natin sa ating mga upcoming episodes na, yung the primacy of the Word of God. Yung bang, di ba, sa ating mga ibang kapatid na mga Kristiyano, no? Yung only the Bible. Ang source of faith nila. Yung Biblia talaga source of faith yan. Pero it is not the only source of faith. Diba? At we acknowledge na there is a bigger source, no? Aside from the Bible, and this is what we call the Christian tradition, no? At naibigin natin kahapon na umpisahan natin yung story ng ating Panginoon, di ba? Yung story niya from birth and then up to the time that he was crucified, no? At ito nga, actually, yung mga teachings ng simbahan, makikita. Kaya nga, dapat yung mga pinaniniwalaan nating mga dogma, mga katotohanan bilang mga Katoliko, dapat, first and foremost, they are contained in the tradition, no? And they are scriptural, no? They have biblical basis. Supposedly, dapat maganyan, no? Tsaka yung mga turo ng ibang pagka later on yung magisterium, no? I-explain natin. So, ngayon, nag-umpisa tayo sa, tinatawag ba natin yung the historical Jesus? Historical Jesus, that's very true. Alam mo sa, hindi katang isip ang ating Panginoon, no? Maraming mga records na talagang what we are talking here, no, is not a fictitious Jesus, parang ganyan, no? Ito, maraming mga historian, no, that will prove na talagang ang ating Panginoon ay nabuhay dito sa mundong ito, no? In fact, ito yung mga Roman witnesses to the historicity of Jesus of Nazareth, no? Like Tacitus, no, the renowned Roman historian and statesman. Ito, may sinulat siya. And even ito pa yung mga Jewish witnesses, no, to the historicity of Jesus, itong si Josephus. Yan, no? Marami, Sister Son. Kaya lang, baka magmumukhang history class itong ating no? Oo nga, diba? No? Kahapon natandaan ko may nagtanong kung Katoliko ba si Jesus? Okay. May ikukota ko galing sa book ni Albert Nolan. Okay. Jesus Before Christianity. Yun. Sabi niya, Jesus cannot be fully identified with that great religious phenomenon of the Western world known as Christianity. Pero ito po ang sabi ni Albert Nolan, he was much more than the founder of one of the world's great religions. Sabi, he stands above Christianity as the judge of all it has done in his name. Nor can historical Christianity claim him as its exclusive possession. Jesus belongs to all humanity. Yan, ganda, napakaganda, no, ng sinabi ni Albert Nolan. Yan. He belongs to all humanity. Not only parang sa Christianity, no? Oo, kaya hindi pwedeng sabihin ng isang religion, oy, sa amin lang si Jesus. Actually, yun nga, as I have said, yung reliyon na pinanggalingan niya, yung Judaism, no? So, he also embodies, no, the fulfillment of the law and the prophets, no? Kasi, yan ang foundation ng Judaism, no? Yung the law and the prophets. Parating sinasabi yan, no? Of course, the Old Testament, yung
5 books. Ano tawag ba dyan sa Old Testament? Madami. Pentateuch. Yun. Then, tinatawag din silang Book of Laws. Yes. Tinatawag din silang the first yung 5 books. sa Leviticus dyan, no? Oo, 5 yan. Yung unang-una po sa Bible. Okay. Ngayon, Sister Son, let's continue yung storya, no? Kasi nga, nananghalian yung ating mga Oo nga, ayan. mga listeners, no? So, nung pagkamatay ng Panginoon, dahil alam natin, no? And let us not expound on this anymore dahil alam natin, the season of Lent, makikita natin yan. Sa Holy Week, di ba? Yung mga, yung the drama. Yung, napakaganda yung drama talaga sa Holy Week, no? Ay, oo. The drama of our faith, no? Yung drama between the Lord, no? Yung mga betrayal. Tsaka yung mga nag-crucify sa kanya. Crucify and everything, no? Yan makikita natin sa Holy Week. So, namatay siya. And after, after 3 days, no? Ano ba yung pangako niya? Ayan, babalik siya. No? At totoo yan. Oo, totoo diba? yun, oo. At maraming storya dyan sa, The risen Christ. yung mga resurrection stories ng ating Panginoon, no? Yung post-resurrection. Diba, pagkatapos niyang muling nabuhay, ang daming mga storya. Oo. Ako ang favorite ko yun, yung The Walk to Emmaus. Yun ang pinaka-favorite ko. Gusto mo yun? Oo, sa resurrection stories. Yan. O parang nakaka-relate, kaagad tayong makaka-relate sa yung Emmaus story na yun. That's very true. Maganda yan, no? Yung Eucharist. Oo, kung minsan nga natatawa pa ako dun eh. Biro mo kasama na nila si Jesus, di pa nila nakikilala. Kaya tagal na nilang kasama. Yan yung story. Kausap na nila. Yung story din ni Mary Magdalene, di ba? Hindi niya nakilala naman. Kasi umiyak siya. Parang may konting humor. Ang ganda. Yung habang binabasa mo, mapapangiti ka. Yan. Sabi niya, Maria, wag mo akong hawakan. Oo. Magaganda po. Maganda, yung mga, ganda yung mga storya talaga after the resurrection. Kaya yung storya ni Thomas. Doubting. Oo. Isa pang yun. Diba, ganda? Oo. Nakakatuwa din na kwento. Yung storya ng almusal nila. No, yung that great catch, tapos it is the Lord. Oo. No, sabi ng mga disciples kasi binalikan niya. Parang ang gandang i-dramatize nga yun na pagkatapos nagluto siya, tahimik sila lahat, di ba? And those famous the one question but repeated 3 times, no? Peter, do you love me? Di ba nakakatawa nung kay Pope Francis, no? Do you love me? Sabi niya. Tapos sumakit lahat yung mga pare, yes. Oh, thank you. Sabi niya. Thank you. Sabi niya. Diba? But he was quoting. He was quoting that question of the Lord, no? So anyway, Sister Son, pagkatapos nung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, yan, no? And then, of course, the next great event was later on, it was his ascension, di ba? Oo. Ano naman ang nangyari sa ascension? Ayan. Ang ganda ding imagine nun yun, Among, no? Yung para bang, pag binabasa ko din yun, Among, parang ini-imagine ko, no? Yung tumataas siya sa, sa ulap, no? Ang gandang tingnan, no? Yung he ascended into heaven. Yan. And this was described to us by Matthew, no? I think Matthew 28. Yung pinakahuli, di ba? Pinakahuling chapter. Ganda. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuturo sa kanila ni Jesus, no? Nang makita nila si Jesus, sinabi niya, sinamba siya, bagamat may iilang nag-alinlangan, no? Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, no? Kaya humayo kayo at gawing ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, no? At tapos sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. No? Ang ganda nun, yung all the teachings, no? Kaya nga, ito, lahat ng mga itinuro ng Panginoon, isinalin dyan sa kanyang mga apostoles, di ba? So, ayan ang tradisyon ko. No? So, from the Lord, alam natin yan na, part of tradition, isinalin lahat ng Panginoon
ang kanyang mga turo, no? Because alam natin, Sister Son, and this is actually the period na pag-uusapan natin ngayon, the period of the apostles, no? So after the ascension, actually may parang formal beginning ang simbahan eh. Okay lang nangyari yun. Noong yung Pentecost, yun. Birthday ng simbahan. i-move natin from Matthew kasi ang susunod kay Matthew yung volume 2 niya, yung Acts of the Luke. sorry. Luke of the Luke Saint Luke. Acts of the Apostles. Sorry. Acts of the Apostles. So after Saint Luke. Yes, oo. Dahil siya rin ang may gawa. Yes, oo. At alam mo, ang Acts of the Apostles, no? Kaya nga yung opening niyang big event dun sa, I think, chapter 1 yan, no? Oo. Ay ang Pentecost. Yun, oo. Ano ba yung Pentecost, Sir Son? Oo nga. Ito yung pagdating ng Holy Spirit. Kasi nga, tumaas na sa heaven ang ating Panginoon Jesus. So, yung physical body niya, hindi na nakakasama ng mga apostles na dito. Ano po? Kaya, dahil nga, He ascended into heaven. So, kung hindi na nila nakakasama, ang susunod pong mangyayari, yung promise niya na, I'll send you a helper, sabi niya, a paraclete, sabi niya sa mga apostles niya and disciples. Yeah. Kasi nga naman, hahanap-hanapin siya eh. Yeah, no. No? Kaya yung yung mga apostoles na nandun sa upper room, di ba? Tapos magkakaroon ng malakas na hangin, that strong wind, and then tongues of fire, di ba? Tapos different languages, no? Tapos parang ano rin yun, no? Yung those different languages, they represent of course the different peoples, no, na kung saan kailangan nilang ipahayag ang mabuting balita, no, kaya nga different languages, no. And of course after that yun nga yung libro yung Acts of the Apostles, kung paano ang mga apostoles ay talagang pinagpatuloy nila, Sister Son. Oo. Kaya nga yung apostolic period, it's really a very important period, no? Tradisyon, Because sila ang link natin sa historical Jesus. Yung sabi mo kanina. Parang silang tulay. Kasi alam mo, kung wala yung mga apostoles, ganito natin titignan. Let's say halimbawa, wala yung mga apostoles, wala, namatay na yung Oo nga, yung inumpisahan ng ating Panginoon, di ba? Yung kanyang ministry, yung kanyang mission, wala na. Kasi walang magpapatuloy. Kaya nga yung, alam mo sa kumpanya, ano bang kumpanya, no? Lalo na yung mga business entities, no, or institutions. Napakahalaga yung may sila, yung succession planning. Alam mo yung succession planning? Yung bago mag-retire yung mga key personnel nila. CEO, ay medyo may ginugrum-grum na napapalit. Kasi kailangan papalit, no? Oo naman. Kamukha sa di ba? Kamukha sa isang pamilya, halimbawa, may business kayo, family business. May business kayo bilang isang pamilya, no? Tumatanda na. Yung tatay o yung mga magulang, no? Anong gagawin nila? Yun, una siguro yung pipiliin nila sa mga anak nila kung sino yung may hilig sa business, no? And then papag-aralin ng maybe management or hanggang sa matuto ng humawak ng business yung anak ko. At saka kung minsan, as part of the preparation, hindi lang yung papag-aralin nila na naka-inline doon sa kanilang business, no? Kung hindi talagang habang siguro nag-aaral sila, hands-on. Anak, halika. Pumunta ka sa office, mag-observe ka na dito. Ito, yan. Medyo, ka na. Dapat alam mo na yung gawin mo. Tapos tuturuan yan. Alam mo, ganito yung sekreto ng ating kumpanya, no? Patakbo. Para paano kailangan patakbuhin ito. Kasi alam mo naman, anak, no? Tumatanda na ako. No? I'm not getting any younger. Sabi nga kailangan matutunan mo na to dahil ikaw na ang papalit sa akin. Totoo yun. Kahit sa mga telenovela, di ba? Nangyayari yun. Although kung minsan may mga anak na, Daddy, wala akong hilig sa business. Iba yung hilig ko. Ganyan. Tapos sabi na pagtuturo ang hilig ko, etc. Hindi pwede. Oo nga. Dahil ang business natin sayang. Ayan.
Di ba? So parang ganun din, ano. Magtyaga ka. Yung mga ganyan, no? Kailangan ipagpatuloy mo ito. Yan. Oo. Talagang persado ka, no? Mm-mm. May lab ako, kaya ano sila, Chinese family, no? Oo. Yun nga, nagkaroon sila ng business, no? Hindi, wag ko na lang sasabihin kung ano. Oo. And right now, no? Yung kanilang mga anak ang nagpatuloy, namatay yung mga magulang nila. Pero very successful naman, no? Oo. Because from the very Maraming start, ganyan. talagang parang minold na sila, tinrain sila ng kanilang mga magulang. Although, siyempre, totoo yung sa'yo, kung minsan pinupuwersa ka muna, no? Oo. Kasi siyempre kanya-kanya tayong that's right. linya. Mhm. No? May mga taong talagang gusto nila yung pagtuturo. Mm. May mga taong gusto nila engineering, Mhm. ganyan, no? Doktor, maybe. Although talagang ideally dapat wag pilitin, di ba? Oo. Basta pagka may gusto sa mga bata, kailangan suportahan nila, Mm-mm. no, nung kanilang mga Oo. magulang, di Lalo ba? na kung malaki yung business. Yan, So oo. may magmamana sa pagmamanage. Yan. So, succession planning. At alam mo, ang Panginoon, nung pinorma niya, no, yung itong mga disiplo niya, tapos, from out of 72 yata. Oo, hindi ba? 72. Tapos naging From 12, di ba? 72, pumili siya ng 12. Oo. Wow. Alam mo, I am very sure, kahit na hindi nasusulat diyan diretso sa Biblia, I am very sure it is at the back of the mind of the Lord nung pinili niya itong mga 12. Alam na niya na yun nga nagsa-succession planning na. Nagpaplano na. Oo. Pag wala na ako, Oo. no? Kaya nga tinuro na lahat, binuhos na. 'Di ba usually ganyan, yung teacher talagang ibubuhos lahat yung nalalaman niya, Oo. no? Kahit sa isang opisina mo. Karon din, no, 'di Ako, ba? pag nag-retire ako, pwede kong iwanan yung mga That's true. staff ko. Diba? Kasi ngayon, tinitrain ko silang nire-reshuffle ko nga So, halimbawa, magre-retire ako kahit hindi pa ngayon. Ganyan, 'di ba? Oo. Tingnan mo mga sa religious store, sa water station natin, no? So, ako tinrain ko si Jojo. Oo. But right now, siya na lahat, no? Natutunan na niya. May pagkaganyan, no? Succession planning, Sir Son. Oo. And the Lord was really preparing for that, no? Alam niya na hindi siya magtatagal Alam na niya na talagang yun nga yung sabi nga niya mamamatay ako, no, and everything. Tapos babalik na siya sa kanyang ama, no? But somebody has to continue the mission. Ito nga, Ascension, Pentecost, and then yun nga, formally sa Acts of the Apostles, makikita natin kung paanong ito nga mag-uumpisa itong apostolic period, no? Apostolic period is actually yung from 33 AD to 100 AD. Yan. Yung sa 33. Oo, kasi 33 namatay ang Panginoon, di ba? So pagkatapos noon, no? At sabi ko nga, very important dahil they are actually our link to the historical Jesus. Kung wala po na nagpatuloy sa teachings ng ating Panginoon, di ba? At saka alam mo, tayo we are guaranteed na para bang authentic yung turo dahil nga nakita nila. They are first hand. Nila. First hand witnesses, no? Let me read itong kay yung kay John, 'di ba? Doon sa sa pinakahuli niya. So, sabi ng ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. So nagpatotoo, witnesses. No? So si John, sabi niya nag-witness kami sa mga bagay na narinig namin, nakita namin tungkol sa Panginoon, di ba? So they are first-hand witnesses. Alam mo, Sister Son, yung mga witnesses, napakahalaga niyan. No? Ayo. Nanood ka na ba ng yung court scene? Yung Ayo. tingin nga. Oo. Parang Hindi nasa lang nanood. tayo, Participant pa ako. As Ako a yung witness. abogado mo, ikaw yung nasasakdal. Ay, bakit naman ako? Hindi ba pwede ako ang witness? Nasasakdal pwede na. rin, pwede rin. Sige. Nasasakdal pero Parang naalala ko yung wala mga ka namang kasalanan. Pero parang I am naalala ko your yung mga defense estudyante lawyer. Ko, dinramatay siya ng mga estudyante. Parang ko akong sa defense lawyer mo, Sister Sa Son. Alfie. Sige. Diba? Sige nga. Ikaw ang tingnan ko nasasakdal. kung Pwede kang maging lawyer. Yan, oo.
Your Honor, sasabihin ko sa sa judge, no? Allow me to exhibit some of my evidences, physical evidences, no? Proving that my client is innocent. Naku, ha? Yan. Ganda. Kasi yan, Sige. yung mga physical evidences, like Hindi for mo example, pinractice yan, ha? Sige. siguro baka may mga pictures o ano, di ba? Okay. Pagkatapos not only physical evidences, but people. Naku. People na magpapatotoo. People, ito po, no, first-hand witnesses ko to prove the innocence of my client. Naku. Okay, ang ganda. Diba? Sige. First-hand, Sister Son. First hand Siyempre. witness. Kasi alam mo, pagka lalo na sa criminal case, siguradong tatanungin ng judge, ito yung mga tanong ng judge. Nakita mo ba? Narinig mo ba? Diretsahan. Nandun ka ba nung nangyari ang pangyayari? Kung halimbawa, yung witness mo patakbuhin, hindi ho, narinig ko lang sa iba. Nako, patay. Patay kang bata ka. Oo. Narinig mo lang? Oo. Tapos nakita mo, hindi ho, sinabi lang sa akin. Oo, hindi pwedeng witness. Mahinang klase yan, Sister Son. Diba? Hindi ka na talaga magandang witness. So, itong mga apostles, they are first-hand witnesses, no? Oo, At first hand. sa ating second segment, pagpapatuloy natin yan. Dahil talagang napaka-importante ng kanilang role, no? Sa kasaysayan ng ating pananampalataya, no? Sa ating mga texters po, again, kung may mga gusto kayong ikwento tungkol sa inyong pananampalataya, i-text lang po natin, no? Ang inyong paglilingkod sa simbahan, no? Or paanong lumalago ang inyong pananampalataya sa Diyos, no? Mamaya po ibabasahin natin sa ating second segment. For the meantime, may muna tayo, mag-break muna tayo, Sister Son. No, pero hindi tayo kakain, ha? Mag-break muna tayo. At magpatugtog tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko, ang radio program ng Commission on Catechesis, no, ang Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At kanina po sa ating first segment, tinuloy natin yung kwentuhan, no, tungkol sa ating pananampalataya, no? And of course, isang source ng ating pananampalataya po, nasabi natin, ang tradisyon, no? At ang tradisyon na yan, ang our Christian tradition, no, yung Judeo-Christian tradition, nagkumpisa sa ating Panginoon yan, no? At yun nga, yung buhay ng Panginoon, alam natin, nakasulat sa mga ebanghelyo. And then after His death, no, there was the resurrection, ascension, Pentecost, and then after the Pentecost, the formal beginnings of the Catholic Church, di ba? Diyan natin parang birthday ng simbahan. At yun nga, yung tinatalakay natin kanina, Sister Son, na napakahalaga nitong apostolic period, no? Kasi nga ay sila ang parang the bearers, no? The original witnesses, mga first hand. Kaya sigurado tayo lahat ng kanilang mga turo ay galing sa ating Panginoon, no? Isinali ng ating Panginoon, di ba? Kaya ngayon hindi ba sa of course this is sa course on faith and revelation. Di ba 4 yung marka, the 4 marks of the true Church of Christ? Ano yan, sige. Among yung Sige. one, the Okay. church is one, the church is holy. One faith, one baptism, no? One Catholic, baptism, one faith. Catholic and apostolic. Yung Yan. Nako, Oo, yung pang-apat. Yung yan na po. apostolic, Oo. ang tunay na simbahan ng ating Panginoong Yesus ay apostolic. Bakit apostolic? Oo Yan. nga, itong unang-unang in-appoint niya para magpatuloy ng kanyang trabaho. Yes, no, oo. sa mundo. Kasi talaga naman ang Sister Son, ang mga apostoles sila, foundations of the church, no? Oo. Let me quote this, no? Maganda yung i-quote natin kasi baka akala ng mga hinuhula natin itong mga natin, no? I think it comes from Ephesians ito. Ephesians chapter 2. No? Sabi niya, sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kung hindi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang kayo sa sambayanan. Ito, kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol, foundations of the apostles, at mga propeta, na ang batong panulukan, no, cornerstone ay si Jesucristo, Jesus. Yun. Wow. So, foundation, Sister Son, no? At cornerstone ng ating Panginoon. Ang napakahalaga talaga ng foundation naman. Ay, oo. Kahit sa buhay natin, no, yung foundation ng isang bata, Yan. dun mo makikita kung talagang pinalaki ng gusto ang bata. No? Kaya nga 'di ba may Napakaganda ng isang foundation kapistahan tayo sa dalawang prominent apostles, no? Si Saints Peter and Oo. si Saint Paul. Peter and Paul. Oo, 'di ba? Yan. Peter and Paul. I-distinguish Sa mo June. muna nga. Distinguish mo yung dalawang 'yan. Oo. Hindi sa yan. I think January yata. Conversion pala yon, Saint Paul. No? Ang piyesta nila, alam ko, June. Yan, Okay. dito lang, sa bandang Apalit. Yan. Yan yung si Saint Peter and Paul. Saint Peter, Oo. siya ang apostle to Oo. the Ano yun, Gentiles? O To si the Jews. Saint Paul yun. Si Saint Oo. Peter sa Jews. Sa mga Hudyo. Si Saint Paul sa Gentiles. Sa mga hentil, di ba? Kaya may Oo. nag-away yan, no? Oo. Kasi si Saint Paul, hindi kasama dun sa original. No? Supposedly original. No? Oo. Pero ano rin siya, apostle din siya. Oo. Pero Kaya lang actually, iba yung kanyang vision. No? Oo, actually, si Saint Paul ang nagtayo ng mga small communities. Kaya nga, Yes, di ba, oo. yung mga letter of Saint Paul sa Napakarami New niya. Testament. Sister, Yan. napakarami. Letter of Saint Paul to the Corinthians, to the Ephesians, to the Romans. Yan. No? Nagtayo siya ng Philippians. small churches, Oo. communities. That's right, no? And I think makikita natin, no, ayan, sa apostolic period. Kasi itong mga sina Peter, sa mga Jewish communities, no? Oo. Mga converts, no? Oo. Kaya nga, yung tradition, yung kanilang mga precepts of the law and the prophets, no? Kaya may, may iringan, yung kay Paul at saka kay Peter, no? Oo,
Diba? Yung circumcision issue, Oo no? nga. Si Saint Paul ba yung okay lang sa kanya tatanggapin kahit na hindi Kaya nga wala na circumcised? Kasi nga, they are not Oo. required because they are not Jews. Oo, Parang pero ganyan. si Peter, pinipilit niya na Oo. talagang circumcised Pero dapat. nag-reconcile din na Oo. it's no longer parang a requirement, no? later Different on. Oo. views, no? They respected actually Oo. yung pananaw ni St. Paul at tama naman siya, di ba? Oo. So anyway, itong mga apostles na to, yan, no? We owe the teachings of the church to Oo. them. Siguro among dun sa mga nakikinig na medyo konti pa yung nalalaman, i-differentiate natin yung bakit apostle ng mga Gentiles. Ano ba yung Gentile? Ano ba yung Jewish, no? Kasi noong pungunang panahon, pag sinabing Gentile, parang tigalabas, ganon. Hindi, non-Jews. Paano, basta non-Jews. So, Parang, they are not, officially, parang a member of the chosen nation. Talaga naman, pag sinabing Hentil ka, Oo. Gentile ka, Parang, yun nga, hindi ka official na, member. Kaya, Kaya naman nung parang unang- labas. Parang Parang anak ka sa labas, Parang no? ngayon din, ano? Tapos, parang may mga pangyayari din noon namang na yung mga Pharisees, palaging ina-atake yung mga Hentil, di ba? Yung mga Gentiles. Dahil may prejudice pa na rin, ano? Among, kahit Yeah. noon pa. That's May true. prejudice na. Oo. Yan, Sister Son, matagal na. No? Hindi lang ngayon yan. Oo. Naku, sa historia ng Oo, kasaysayan sa ng Bible, mayroon na. Oo. Kaya nga ito yung isang yung parang malungkot ang Panginoon, no? Kasi yung Panginoon natin yan. Ang dami naman mga gospel stories na kuminsan mga hentil, no? Kuminsan Canaanite woman, no? 'Di ba? Alam mo ba yung Samaritan woman? Oo. Diba? Mababa ang tingin nila, gano'n. Yung Roman centurion. Hindi ba yung Roman centurion na mayroon siyang yung isang soldier niya, 'di ba? Concern siya. Talagang noon pa. Maraming mga mga foreigner sila. 'Di ba? Yung mga yung storya ng mga 10 lepers. 'Di ba? 9 of them, I think 9 of them. No, one of them. One of them bumalik. Yan, isang foreigner. Oo, yung nagpasalamat isang foreigner pa. Ilagay natin ngayon sa sa panahon natin. Di ba yung new evangelization ganun ng ngayon tema yung kahit na nga yung sinabi ni Pope Francis na go to the peripheral, no? Na parang to the ang peripheries. peripheries parang yun yung mga foreigners na Parang kino-consider. equivalent. Oo, Parang equivalent, no? ng mga foreigners. Pero ng in unang fact, panahon. kasama din natin dapat sa simbahan yan. No? Pero because of course, yung kanilang poverty, because they were victims, they are victims of corruption, no? At kung minsan salat sila, walang, yung mga basic needs nila, they cannot meet their basic needs, no? Yan, yung sila, nasa tabi-tabi lang. Hindi natin pinapansin. But in reality, sila ang nauuna sa agenda ng Panginoon, di ba? Kaya nga Year of the Poor Oo. Kaya 'di ba usually among pagka tayo gusto nating ma-convert ang isang tao, usually kaibigan natin, kagrupo natin, 'di ba? Hindi tayo pumupunta doon sa yung hindi natin kakilala or maybe hindi natin ka-religion, ganon. Pero yun ngayon ang utos ng Santo Papa. Lumabas tayo. Ayan. So parang ang simbahan noon, Sister Son, yung mga small ecclesia, yung mga BECs. Oo, BECs. So maliit lang yan. Tapos nga the gospel spreads through Jerusalem to the Jews, no? Ito nasa yan. Lahat ng story niya nasa Acts of the Apostles, no? Yung mga dapat ding apostol, no? Yan. At of course, alam natin yung story ni Stephen later on, no? At dumami, di ba? So parami sila. Okay, so dumami. And yun nga, yung Acts na yung ministry of Paul, no? Si Paul din, alam mo ba yung yung kanyang conversion experience? Yung The sa Damascus Damascus event, Ayan, no? naku. Oo,
yung light Ganda, di ba? na Oo. lumitaw na light. Kasi si Paul dati po siyang persecutor ng mga Christians, no? Yeah, but later Ang on, gandang kwentuhan. he was pagka- converted, no? Mm-mm. Alam mo, this is the mystery of God's call, no? Kung minsan yung hindi mo iniisip, Mm-mm. yun ang tatawagan ng Diyos, di ba? Oo. Kung minsan ikaw, Mm-mm. ano kayang nakita ng Diyos sa akin at akong pinili, di ba? Ay, oo. Totoo yun namang. Talagang pumapasok sa isip ko yun. Oo. Ang daming mas matalino sa akin, ang daming mas mabait sa akin. Yung ganyan. Bakit ako ang pinili? And then, mararamdaman mo pa yung natatouch kaya sa pagmamahal ng Diyos. O kahit ikaw siguro. Di That's ba very noon true. sabi mo, bakit ako ngayon kung wala man akong That's very background true. sa Maraming mga accounting, tanong dyan, sabi no? mo. Saint Paul, of all people, nga, great persecutor, no? Oo. And later on, he became a great defender of the church, di ba? So, lumaki ang Catholic faith. Kaya, alam mo, nung 2nd century, doon ginamit na yung word na Catholic. Tingnan mo yung sa Nicene Creed. Sa Nicene Kasi from the Creed. apostolic period, The Apostles' Creed. we go to the Nicene period actually, no? Pero makikita mo doon na yung Catholic. Bakit? Universal. Oo. So, dumami yun nga, yung si St. Paul, no? Nakikita ko nga dito sa mapa Mapa ng kanyang, yung mga early Christian communities na inano ni St. Paul, no? Alam mo si St. Paul palibot, no? May naalala Kamukha ko natin. sa'yo. Oo nga. Alam mo, magbuhat ng malibat. Magbuhat nung tinawag mo akong palibot, parang nagkatotoo. Ang dami kong pinupuntahang mga seminars ngayon at meetings. Talaga. Ikaw kasi tinawag mo akong palibot. Parang si Ma'am Paulette, no? Yung aking mami. Si Ma'am Paulette, no? Oo. Noong medyo malakas pa siya, sabi niya, pagka alam niyang may pupuntahan kami o yung mga anak niyang mga pare, sabi niya, I'll go with you. Sabi niya, I'll go with you. Oo. Pero actually, masarap nag-attend ng mga ganon or namamasyal ng mga lalo na yung mga magagandang sceneries, di ba? Sino bang hindi mag-e-enjoy sa ganon, no? Lalo na kung nature lover ka, mag-e-enjoy ka. Yan. At ito nga, hindi lang si St. Paul ang palibot, no? Marami siya mga assistant, di ba? Si Titus, Timothy, si Mark, at si Barnabas. Yan, no? Marami siyang mga assistant. Tapos, dumami rin yung kanyang mga katulong dyan sa mga pinoforma niyang mga communities, no? You could really see that during the time of the apostles, no? Hindi lang mga ecclesia domestica lang. Mga domestic church sa mga, di ba? Ganyan nag-umpisa yung simbahan mga maliliit na, di ba? Pero lumaki. Oo. So from 12 naging times 12, that time is 12, time is 12. Dumami ng dumami. And that's why, after yung mga apostles, the last apostle na talagang namatay si John, di ba? Siyang panghuli. Alam ko. Oo. John the Beloved. Just John the Beloved. Kasi pinaka siya, the bunso of them all. Bunso ng grupo. Oo. Kaya pala siyang... Yung Patmos, alam mo yon, yung lugar na Patmos. Di ba, there was a tradition, I think, no, if I'm not mistaken, there was a belief during that time na siyang nag-alaga sa ating mahal na ina. Oo. Kaya siya ang nasa Diba? paanan ng cross. Silang naiwan dalawa ni Mama Mary. Sabi niya, woman, yung iba, behold your son. Diba? Son, behold your mother. Oo. So from then on, sabi niya, he took to himself, the mother. Parang ganyan, no? Well, that's a part of the belief of the early Christians, no? Kasi nga pagkatapos nito wala na si Maria, di ba? So yung apostolic period, nasaan ang ating mahal na ina? Diba? Yun nga ang and of course she was alam natin yun, Assumption, no? Kaya walang katawan, di ba? Okay, at so yan ang tradisyon nung nawala na lahat ang mga apostles, so yung susunod na generation ang nagpatuloy.
Kaya yung ano natin dyan, no, from the apostolic period, Sister Son, naku, ito na yung anti-Nicene era. 100 to 325, no? Kaya nga yung the Nicene Creed, no? Diyan mo makikita yung the word Catholic. Hindi ba, I believe in one God, no? Tapos makikita mo yung Catholic Church doon, no? And of course, from the Apostle, Sister Son, kung namatay na yung mga original, di ba? Ito yung mga naman ito, yung Apostolic Fathers or Church Fathers. No? Marami ito, naku. Sina Clement of Rome, Ignatius of Antioch, no? Polycarp of, no? Tsaka yung in-between doon, doon na nagumpisang isulat ang Bible, ang mga Gospels. Later on, yes, 70? yes. 70 AD? Actually, So, yun yung topic natin bukas? Yes, yung pagsulat ng mga, At, itong mga church fathers na ito, naku, yan, ito na. Alam mo, during the time of the growth of Christianity, ito nga, maraming mga heresies din. Ano ba yung mga heresy? Yung mga maling turo. Kamukha ngayon, di ba? Yung, kung minsan manonood ka lang ng TV sa Sunday, no? Tapos sabi nung isa, kami lang ang maliligtas. No? Sabi ng Biblia, ganito. Pero, papalitan mo yung channel. Tapos yung isang preacher doon sa isang channel, sabi niya, huwag kayong maniwala. One time ganito, ang tamang interpretasyon yan. Mga ganyan, no? Alam mo, Mong, one time may nabuksan si Ruth sa internet Sabi, hindi Diyos si Jesus, tao lang siya. Tinan mo? Sabi ko, tinuro niya nasa internet. Grabe, sabi ko, no? Tao lang siya, sabi niya, hindi Diyos. Yan yung mga sinasabing maling turo. Mga heresiya, no? Yung mga heresies. Kasi alam mo, meron, ano? Oo nga, hanggang ngayon. Kaya nga, we Catholics, it is really our dapat solemn commitment to really deepen our faith, no? Kasi nga, magbuhat noon, alam mo, to conquer people, no? You have to, parang guluhin mo yung isip nila sa kanilang mga maling, sa mga kanilang mga paniniwala. No? Para bang, paradigm shift or anything na makakagulo sa isip ng tao. Kung kalabang ka, maganda yan. No? At totoo noon, during the time, but like, for example, itong isang powerful na, yung Arianism. Yan, Arianism yan. Yung hindi sila naniniwala that the Lord Jesus has two natures, di ba? The human and the divine, no? Ang nakikita lang kasi nila yung isang human nature at, lang. At ngayon naman tayo, kailangan nating ipagtanggol yung gano'n, no? Yung alam nating tamang turo at versus mali, ipagtanggol natin. Sabi ko nga sa mga, yung pinapa-seminar mo sa akin for compil, yun ang palagi kong inuulit sa kanila. After tinanggap nila yung compil, nagkaroon sila kasi tinanggap ang Holy Spirit na ipagtanggol, like a soldier of Christ, sa pagtanggap sa compil, ipagtanggol nila ang kanilang pananampalataya. Yan. At alam mo, Sister Son, marami sa mga church fathers after the apostolic period, no? Although yung mga apostles ginagawa na rin nila, yung mga maling turo, they refute them, yung defense of the faith, no? Itong mga apologetical fathers natin, kasi alam mo, during that time, just like Saint Paul, marami silang mga paniniwala. Like mga mahentil, mga pagan rituals, okay, mga pagan beliefs nila. Tapos ko-convertingin mo sa Kristyanismo, di ba? Kung minsan lalaban-laban pa yan. Kasi hindi, paniniwala ko ganito. Sabi turo. Ang hirap kasi yung parang may alam na ito kesa sa wala pa ang alam tapos ituturo mo Pero kung minsan parang bubuwagin mo. Napakahirap yun, ha? Yung bubuwagin mo yung kanyang nalalaman nila. Yan, yung pag mag-proselytize ka, di ba? From a particular religion tapos magko-convert siya ng It happens ngayon yung mga kung minsan gusto maging Katoliko.
parte ng isang reliyon na hindi full communion sa simbahan. Pero marami silang tanong kung minsan, bakit ito pinaniniwalaan namin sa ganyan. So you really have to explain, no? So, kung minsan nga, yun nga, of course, alam naman natin na atake. Tayo naman dapat we have the responsibility also to refute na hindi namin pinaniniwalaan yan, na ito'y hindi Catholic teaching yan, no? Kaya nga, you really have to draw the line, as they say, no? Alam mo sa yung siguro, of course, part of tradition, no? Kasi bukas dapat Biblia na tayo. Oo nga So from the yung mga church fathers, no, later on, yan, yung mga Nicene Creed, yung mga marami yan, yung council, no? Yung ecumenical council, yung Athanasian Council. yung mga ganyan, mga council. Ang dami niyan. Kasi nga, pagka inaatake ang simbahan, pagka kumisa may malalaking mga hindi tamang mga turo, no? Kailangan the church has to meet. Yan, no? Yan ang magisterium actually from the very beginning, teaching office of the church, no? Ano bang ituturo? Kasi talagang we have to draw the line, no? What is Catholic and what is not Catholic? Kaya napakaganda talaga ng usapan na ito habang sa programang ito. Yes, no? For the first time, may ganitong programa, no? Okay, at naku. May isang texter sa May isa, okay. From 8068, thank you po sa pagbalik nyo sa Rosary segment sa station nyo. It means a lot po. Rosario Diga nga po pala pangalan ko. God bless po. Okay. Okay. Apo, at ipine-play po natin bago yung ating program ang the recitation of the Holy Rosary, no? Okay, let us wala na? Isa pa? May isa pa. Gandang tanghali po. Ask ko lang po, si Bishop Polycarp po ba ang gumawa ng Apostles' Creed? Bishop. Iba yung mga apostles. Yung si Polycarp, I think, one of the church fathers, no? Apostles' Creed. Apostles. Let's check on that, no? Alam ko yung mga apostles, may kanya-kanya silang articles, Hindi, yung Apostles' Creed. That's the, parang the shortest version. Kasi yung Nicene, di ba? And the Nicene Creed is really the oldest form, no? Sige po, at we will try to research on that, no? Okay. Ito, nag-text si Karen, ng ating program manager, no? Okay. So, dapat daw free-flowing tayo. Okay, thank you, Karen, for your comment, no? Okay, let us, of course, end our discussion with a very beautiful Catholic prayer, no? The Act of Love. Oh my God, I love thee above all things with my whole heart and soul, because thou art all good and worthy of all love. I love my neighbor as myself for the love of thee. I forgive all who have injured me, and ask pardon of all whom I have injured. Amen. Ayan, okay. May mga announcements and greetings. Announcements po, yung malapit na po, though next month, April, yung pong pagdalaw ng Eucharistic symbol dito po sa Pampanga. Yan. Abangan po natin, April 11 to 16. And later on, bibigyan ko po kayo ng details. Yan. Okay, paalam ka na, Sister Son. Okay, maraming salamat po. Ito po, Sister Zon Kayanan. Mamaya po, magkita-kita ulit tayo sa 6 p.m. Para sa Barkadahan kay Cristo. Thank you po, and ingat po kayo palagi. Of course, nagpapasalamat po kami na nagkaroon kayo ng dual-to-one habit na naman, no? Ang pakikinig sa Kwentuhang Katoliko. Sana po ay pagpatuloy natin na pagyamanin, no? At alamin ang ating pananampalataya. Let us be proud that we are Catholics, no? And let us always, proclaim our Catholic identity. And at the same time, isabuhay po ang mga turo ng ating Panginoon na ating pong pinag-uusapan dito sa programa ito, no? We are one with you, and we hope that you continue joining us in this journey of faith.
Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang tanghali at mamaya po sa Barkada ng Cristo, kita-kits tayo at maraming salamat po sa inyong pakikinig.